Bago po tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ako na yumuko at manalangin at hingin po natin yung tulong ng Diyos. Banal at mahabagin namin amang Diyos sa lumikha ng langit at lupa na may lalang sa lahat ng bagay dito sa mundong ito at sa amin ay patuloy na nag-iingat. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami. Kung hindi po dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin, ay hindi po kami magkakaroon ng katiyakan sa pagpasok dyan sa inyong kaharian. Salamat din po aming Ama sa patuloy po ninyong pag-iingat sa bawat isa po sa amin sa pamamagitan po ng church. Kung paano po ninyo kami inaalagaan at paano niyo po kami tinutulungan upang lumago yung aming pananampalataya. Salamat din po sa patnubay po ng Espiritu Santo na palagi kaming ginagabayan upang tulungan na mamuhay ng naayon sa inyong kalooban. Bagamat kami mahina at marami pa rin kakulangan naming Ama, ngunit dahil po sa inyong salita, dahil po sa inyong pangako, dahil po sa inyong patnubay sa amin, ay nagagawa po namin pagpatuloy. Ngayon namin Ama, humingi po kami ng tulong upang samahan niyo po muli kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po nawa kami upang matanggap po namin yung biyaya na nais niyo pong ibahagi sa amin ngayong araw at nawa ito po yung maging kalakasan po namin sa aming natitirang buhay dito sa mundong ito. Lalo-lalo na kami po na nabubuhay na sa katapusan ng panahon at nakikita po namin yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patuloy na nangyayari. Aming Ama, nagnanais po kami na tulungan niyo po kami upang maging ilaw ng sanlibutan, upang magawa po namin tulungan yung mga tao sa paligid po namin upang makarating sa tunay na kaligtasan. Naway tulungan niyo rin po kami upang naway makita po ng mga tao sa paligid po namin kung gaano po kasarap ang ebanghelyo na ibinigay niyo rin po sa amin. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, punuin niyo po kami ng iyong biyaya sa pamamagitan po ng salita na aming pag-aaralan ngayon. Aming Ama, patuloy po kami nananalangin para sa mga brothers and sisters na patuloy na nakakaranas ng mga kahirapan, physically and spiritually. Pakiusap aming Ama, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan ng higit pa at naway tulungan niyo po yung kanilang puso upang hindi po manghina at naway magawa po nilang itong mapagtagumpayan. Tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin aming Ama upang patuloy na mamuhay ng naayon sa inyong kalooban at tulungan niyo po kami upang maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Sa oras po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay patuloy nagmamahal. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Babasahin po natin mula verse 3 hanggang 12. Mateo chapter 5 verse 3 hanggang 12. Matatagpuan po ito sa Bagong Tipan. Ito po yung unang aklat. Sa Mateo chapter 5 verse 3 hanggang 12. So medyo mahaba po ito at marami pong nilalaman na lessons para sa atin at susubukan ko po na may bahagi po ito sa inyo. Mateo chapter 5 mula verse 3 hanggang 11. Pamilyar na rin naman ito sa atin, pero maganda po na patuloy tayong napapaalalahanan ng salita ng Diyos. So Mateo chapter 5 mula verse 3 hanggang verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Papapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Papapalad ang mga nahahapi sapagkat sila ay aaliwin. Papapalad ang mga nagpapakumbaba sapagkat mamahalin nila ang lupa. Papapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusgin. Papapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Papapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Papapalad ang may mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Papapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, subalit ang langit. Papapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. So muli magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil sa biyaya ng Diyos ay patuloy po tayong nakapagpatuloy sa ating Christian life. Lalo-lalo na, yes, bagong taon po at napakabilis ng panahon.
Parang kailan lang, kaka-umpisa pa lang ng bagong taon ng 2026. Ngayon, ilang araw na lang magtatapos na yung unang buwan. So dito natin makita na yes, yung oras talagang mabilis lang lumilipas. At yung ating buhay ay talagang, sabihin natin, talagang sobrang ikli lang. Dahil nga, tayo po bilang mga tao, tinakda ng Diyos na may hangganan lang yung buhay natin. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, sa ating espiritu, meron na tayong pag-asa na tayo ay mabubuhay magpakailanman spiritually dun sa langit kasama ng Diyos. Ito po yung biyaya para sa atin, yung tunay na biyaya para sa lahat ng tao. At syempre, si Jesus na parito, hindi lang para magbigay ng physical na pagpapala. Siya yung naparito, pinaka-purpose kung bakit siya naparito, para ipakilala yung tunay na Diyos sa lahat ng mga tao. At sa pamamagitan ng pagkakilala, ay malalaman din nila kung ano yung tunay na biyaya at buhay na walang hanggan na naisibigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya si Jesus, dito po, sa Mateo chapter 5, may binanggit po siya ng mga sermons or mga, sabihin natin, mga pagsasalita tungkol sa mga spiritual na bagay. Pero bago natin puntahan yung iba o bago natin pag-isipan yung iba, dito po sa Mateo chapter 5, binanggit po niya yung mga mapapalad. Sabihin, mga blessed. So ito po yung magiging title po natin sa araw po nito ngayong Thursday. Yung mga Kristiyano na nakatanggap ng tunay na pagpapala o tunay na mapalad. Sa harapan ng Diyos, yes, tayo po nakikita niya na mahina, kulang, marami pa rin mga bagay na hindi alam dito sa mundong ito. Pero dahil nga iniligay ng Diyos sa bawat isa sa atin yung kanyang espiritu, ito po yung nagnanais na malaman yung mga bagay na espiritual, malaman yung mga bagay na may kinalaman sa langit. Kaya nga tayo lang po yung mga nilikha ng Diyos na naghahanap sa mga espiritual na bagay. Yung mga nilikha ng Diyos na hayop, halaman, wala po silang konsepto ng espiritual na bagay. Wala po silang kaluluwa, wala rin silang espiritu. Meron silang katawan at yung instinct nila para lang mabuhay araw-araw dito sa mundong ito. Pero yung mga bagay na lampas sa kaalaman ng tao, mga bagay na espiritual, sa atin lang po yung binigay. At ito po yung isa sa napakagandang regalo ng Diyos para sa atin. Ito po yung salita ng Diyos na makapagpalakas, makapagbigay sa atin ng biyaya para sa ating espiritu. Kaya naman patuloy natin pinag-aaralan yung salita ng Diyos. At nga, si Jesucristo, nung naparito siya, meron siyang mga bagay na ginagawa. Hindi lang siya basta napunta dito at kaagad nang ginawa yung kanyang tungkulin. So alam natin na dumaan siya sa pagkabata, tapos sa loob ng mga panahon na yun, tinutulungan niya yung kanyang magulang sa pagkakarpentero, yung tatay niya karpentero. Tapos yung nanay niya, tinutulungan din niya. Pero higit sa lahat, ang pinaka-highlight ng ginawa ni Jesus Christ ay nung nandun na siya sa krus. Kumbaga yung final na tungkulin na nagagawin niya, nandun sa krus ng Golgotha. Pero dun sa journey ng Panginoong Jesus, habang papalapit yung kamatayan niya, meron siyang ginagawa. Ano po yung kanyang ginagawa? Nagpapahayag siya ng salita ng Diyos, tumutulong sa lahat ng mga tao na nangangailangan. Kagaya po na nakalagay dito sa Mateo chapter 5, verse 23. Verse 4, chapter 4, verse 23. Basahin natin. Ito po yung ginagawa ni Jesucristo nung nandito siya. Mateo chapter 4, verse 23. Sa may gilid lang po. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit na lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So mula 30 years old hanggang sa 33 and a half years na buhay ng Panginoong Jesus, ito po yung ginagawa niya. Ano pong ginagawa niya? Nagtuturo sa kanila sa sinagoga. Tapos, ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So alam ng Diyos kung ano yung kailangan ng mga tao. Tama po ba? Yung mga bagay na kailangan ng tao para sa kanilang espiritu, yun yung pinoprovide ni Jesus Christ. Kaya nga si Jesus, hindi lang siya tagapagbigay ng gantimpala o sabihin natin ng reward o sabihin natin mga material na bagay. Nung naparito siya, ito po yung binibigay niya. Ano po yung binibigay niya? Nagtuturo siya. Sa pamamagitan ng mga aral na mula sa langit, tinuturuan niya yung mga tao. Tapos, ano po yun? Ipinapangaral niya yung ebanghelyo. Lalo na para sa kaligtasan, para sa kanilang kaluluwa. At tinutulungan naman sila sa kanilang mga sakit. Kaya yung mga tao sa panahon po natin ngayon na, siguro, dumadalangin kay Jesus, lumalapit kay Jesus,
Pero kung nakafocus lang sila sa mga bagay para sa kanilang katawan o kaya pisikal at lalo na sa material, ibang Jesus po yung pinaniniwalaan nila. Kasi si Jesus, nais niyang ibigay sa lahat ng mga tao ay yung spiritual na bagay. Naintindihan po. Lalo na yung para sa ating espiritu. Ito po yung biyaya ng Diyos na ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, si Jesus ay nagtuturo sa mga sinagoga, ipinapangaral ang ebanghelyo at nagpapagaling ng lahat ng sakit. Kaya ito po yung mahalaga na maunawaan po natin na hindi lang natin pinaniniwalaan si Jesus na tagapagligtas ng ating espiritu. Siya rin yung tumutulong sa atin, nagtuturo sa atin, at patuloy na nagre-remind sa atin kung ano yung biyaya ng kaligtasan at siya rin yung nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin bilang bonus. Kaya naman napakahalaga na masigit natin makilala yung Diyos. Okay? So ngayon, pag-aaralan po natin yung mga verses po na binanggit po dito sa binasa po natin. At susubukan ko po na matapos natin pero subukan ko po na sana matapos po natin kasi medyo mahaba po ito. So unahin natin dun sa verse 3 na binanggit ng Diyos. Sabi dito, mapapalad ang mga duka sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So dito binanggit niya na yung mapalad ay yung mga dukha. Dukha saan? Sa kanilang espiritu. Ngayon sa mundo natin, o sa panahon po natin ngayon, iniisip ng mga tao na papalad ka kung mayaman ka, marangya yung buhay mo, maganda yung buhay mo, wala kang sakit. Pero sa harapan ng Diyos, ano po yung tunay na mapalad? Ano po yung unang sinabi niya? Yung mga dukha sa espiritu. Bakit? Dahil kailangan nila yung kayamanan ng langit. Ano yung kayamanan ng langit? Yung buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Kaya nga, una pa lang na sinabi ng Diyos na mapalad yung mga tao na dukha sa espiritu. Bakit? Sa kanila, ang kaharian ng langit. So kung ano pong ibibigay ng Diyos na buhay na walang hanggan, meron na pong preview na binabanggit siya dito. Para sa mga tao na nagkaroon ng bagbag na puso at nagsisisi, nakakarating sila sa kaligtasan. Kung hindi natin makikilala yung ating sarili bilang makasalanan sa harapan ng Diyos, hindi natin mahahanap o hindi tayo makakarating sa tunay na pagsisisi. Hindi magiging dukha yung ating espiritu. Actually, dito po sa mundo, may mga tao din na mayaman sa puso. Siguro yung mga generous, yan, yung mga mapagbigay, mayaman sila. Mataba yung puso nila, malawak yung puso nila. Pero sa harapan po ng Diyos, mahirap yung mga tao na mayaman yung puso nila, pero kapag mataas. Tingnan po natin ito. Kawikaan chapter 18. Kawikaan chapter 18, verse 11. Sabi dito, babasahin ko po para sa inyo. Ang yaman ng mayamang tao, ang kanyang matibay na lunsod, at sa kanyang pag-iisip ay tulad ng pader na matayo. So para daw sa isang mayaman na tao, matibay yung kanyang lunsod, kagaya ng pader na matayo. Hindi po tinutukoy dito yung physical na kayamanan lang. Dahil yung kanyang puso ay sobrang taas, yun yung pinangahawakan niya. Ayaw na niya na pag-isipan, yung tungkol sa kanyang physical, spiritual, yung mga bagay na sinasabi ng Biblia na katotohanan, ayaw na niya kasi nakapagtayo na siya ng kayamanan sa isip niya at sa puso niya. Ayaw na niya pakinggan kung ano yung katotohanan. Actually, sa panahon po natin ngayon, may mga ganitong klaseng tao, di ba? Sinasabi na natin yung katotohanan, pero yung puso nila, nagiging matigas, mapagmataas, parang pader na matayog. Sobrang taas, matibay, ayaw nilang patibag. Kaya minsan naririnig natin, di ba? Pinanganak akong ganito, mamatay akong ganito. Sobrang tigas ng puso nila kasi mayaman sila sa isip. Mayaman sila sa puso nila, mapagmataas. Pero para naman sa Diyos, hinahanap niya yung mga tao na dukha sa espiritu. Ibig sabihin, nangangailangan. Mga bagay na espiritual na kinakailangan ng tao. Kaya naman, kung sa atin, bilang isang tao, kung hindi tayo makakarating sa pagiging dukha ng ating espiritu, kagaya tayo ng mga tao na ito. Mayaman, matibay yung lunsod nila, pero yung pag-iisip nila parang pader. Ayaw patibag. Kapag ganun yung mga tao, hindi po nila maunawaan kung ano yung spiritual na bagay. Dahil dun sa mga dukha sa espiritu,
sa kanila yung kaharian ng Diyos. Sa kanila nakakarating yung binhi ng kaligtasan. Pero dun sa mga tao na ang puso nila mapagmataas, hindi po sila nakakita ng kahabagan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya alam naman natin na sa harapan ng Diyos, yung tamang pagsisisi ay napakahalaga. Tama po ba? Kagaya po ng nababanggit palagi sa Lucas chapter 18, patungkol po dun sa maniningil ng buwis at saka sa Pariseo. Ano pong description ng Pariseo? Marami siyang ginagawa, marami siyang binibigay, masigasig siya. Ibig sabihin, kumbaga kung sa lipunan lang, kung estado lang ng sigasig or sabihin natin, pamantayan lang sa pagiging masigasig, siguro nasa unahan siya. Isa siya sa mga unahan. Tama po ba? Pero sino po yung kinahabagan ng Diyos? Yung maniningil ng buwis o yung Pariseo? Yung maniningil ng buwis. Bakit? Hindi na nga niya magawa makatingin sa Diyos eh. Bakit? Sobrang hiyang-hiya niya sa kasalanan niya. Sobrang down at talagang wasak yung kanyang diwa. Bagbag yung kanyang diwa. Kaya ano na lang nasabi niya? Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ito po isa sa example ng mga tao na may duka sa Espiritu. Dahil alam nila na wala naman sila ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Dahil sila tayo po bilang mga kasalanan, sa harapan po ng Diyos tayo po baliwala. Naintindihan po. Dinescribe na nga tayo ng Biblia na uod, bulati. Yun tayo sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan na meron tayo. Pero kahit na ganun, tayo po na nilikha ng Diyos, kinahabagan pa rin niya. Kaya binigyan niya tayo ng kaligtasan. Nung tayo ay nagkaroon ng dukha, ng kadukaan sa ating espiritu, yung lubos na pagpapakumbaba, naintindihan po. Sa kanila ibinibigay yung kaharian ng Diyos. Naintindihan po. Bigyan po na isang halimbawa. Sa mga Israelita, alam natin, sa Old Testament, alam natin dahil sa kasalanan, nahati po yung Israel. Nagkaroon ng North Israel at South Judah. Tapos dun sa dalawang kaharian na yun, nagkaroon ng iba't ibang mga hari. Pero iba't ibang mga hari na namuno doon, yung iba okay, pero karamihan sa kanila talagang masama. Pero meron din po mga natatangi na mga hari na pwede natin mapagkunan ng aral. Isa na po doon, si Manase. Si Manase, siya po ay isang hari para sa Judah. Si Manase ay isa sa pinakamatagal. Hindi ako nagkakamali, siya yung pinakamatagal na naghari sa Judah. Yung pag-hari niya o pagiging hari niya, umabot po ng 55 years. Mula 12 years old pa lang siya, nilagay na siya bilang isang hari. Pero sa 12 years old niya, syempre marami pa siya mga bagay na hindi alam, marami siya mga bagay na nagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos. At sa uli, bago siya tuluyang matapos yung kanyang panunungkulan at saka siya namatay, nagkaroon siya ng tamang puso sa harapan ng Diyos. Nagkaroon siya ng pagsisisi. Tignan po natin yung konting background tungkol sa kanya. Ikalawang Kronika, chapter 33. Ikalawang Kronika, chapter 33. Babasahin po natin mula verse 1 hanggang 9. Ikalawang Kronika, chapter 33, mula verse 1 hanggang 9. So ito po yung pasimula ni Manases na hari po sa Judah. So medyo mahaba po, pero dito po natin makikita yung pasimula po ng kanyang panunungkulan bilang isang hari. Nakita na po, Ikalawang Kronika, chapter 33, mula verse 1 hanggang 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Manases ay 12 taong gulang nang siya'y nagsimulang maghari. At siya'y naghari ng 15 taong sa Jerusalem. Siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Sapagat ang kanyang muling tinayo ang matataas na dako at giniba ni Hezekias na kanyang ama. Siya'y nagtayo ng mga dambana para sa mga Baal at gumawa ng mga sikradong poste. Nakakbo ng langit at naglingkod sa mga iyon. Siya'y nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon na tungkol doon ay sinabi ng Panginoon,
Sa Jerusalem ay ilalagay ang aking pangalan magpakailanman. Siya ay nagtayo rin ng mga dambana para sa lahat ng hukbo ng langit sa dalawang bulwagan ng bahay ng Panginoon. Kanyang sinunog ang kanyang mga anak na lalaki bilang handog sa libis na anak ni Hinom, at siya'y gumawa ng pangkukulam at manggagaway, at sumangguni sa masasamang espiritu at sa mga salamang kero. Siya ay gumawa ng mga maraming kasapahan sa paningin ng Panginoon at kanyang kinalit siya. Larawan ng Diyos-Diyosan na kanyang ginawa ay nilagay niya sa bahay ng Diyos, na tungkol doon ay sinabi ng Diyos kay David at kay Solomon na kanyang anak, sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili, mula sa lahat ng mga lipi ni Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman. Hindi ko na aalisin pa ang paa ng Israel sa lupain ng aking itinakda para sa iyong mga ninuno. Kung kanila lamang iingatan ang lahat ng aking inuutos sa kanila, ang buong kautusan at ang mga tuntunin at ang mga batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Inakit ni Manases ang Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem, kaya't sila'y gumawa ng higit pang kasamaan kaysa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. So, hanggang dito po muna. So, hanggang dito po, talagang grabe po yung nangyari na pagsamba ng Diyos-Diyosan ni Manases. So, imagine po ninyo, sa murang edad, ano po yung ginawa niya na mga kasalanan. Sabi dito sa verse 2, di ba? Gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ng Israel. So, alam natin na dun sa Kanaan, may mga nakatira na mga hintil or may mga tribes na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At anong sabi ng Diyos nung papasok na yung mga Israelita doon, sila Josue at sila Caleb, lilipulin nila lahat. Wala silang ititira. Bakit? Kasi nga, napakahalaga sa harapan ng Diyos na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Para maiwasan na maakit or sabihin natin magaya ng mga Israelita, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dun sa mga tao na nasa Kanaan, nakatira sila dun, inutos ng Diyos na alisin sila. Pero ito po si Manases, nakalimutan niya kung ano po yung tungkulin niya bilang isang hari. Siya ay hari sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kung siya ay hari sa harapan ng Diyos, dapat siya yung pinakaunang magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Tama po ba? Sa mga Israel, pero ito pong si Manases, kabaligtaran yung nangyari sa kanya. Gumawa siya ng masama sa paningin ng Diyos. Kung mababasa po ninyo sa verse 3, verse 4, verse 6, may mga karumal-dumal po siyang bagay na ginawa. Nung nirestore niya, o sa halip na gamitin yung templo ng Panginoon para sa pagluluwalhati sa Panginoon, ano pong ginawa niya? Nilagyan niya ng mga Diyos-Diyosan. Imagine po ninyo yun. So, malaking kalapastanganan po ito sa harapan po ng Diyos. At dahil dito, ikinagalit ito ng Diyos dahil sa mga ginagawa ni Manases. At umabot po ito sa mahabang panahon na ginawa niya. Hindi lang po siya naglagay o hindi lang siya nagkaroon ng mga Diyos-Diyosan sa templo. Pati yung mga Israelita, hinimok niya. Dito na lang tayo sumamba. Sabi dito, di ba? Sa verse 9, inakit ni Manases ang mga Juda at ang mamamayan ng Jerusalem. Hindi lang siya yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nandadamay pa siya. Naintindihan mo? So, sobrang tindi nitong kasalanan ni Manases. Sa harapan po ng Panginoon, sabi dito, ang Panginoon na nagsalita kay Manases na sa kanyang bayan, ngunit hindi nila binigyang pansin. Kahit na winarningan na sila, kahit na sinabihin na sila, pero sobrang tigas nitong puso ni Manases. Parang mayaman yung kanyang puso, mayaman yung kanyang pag-iisip, parang pader na matayog, na-establish na. Ako yung hari, ito yung gagawin ko sa kaharian ko. Pero sa mata po ng Diyos, yes, syempre ito po yung kasalanan. Actually, hindi lang naman po si Manases yung kagaya ng ganito. Actually, ito rin po yung kwento natin. Ito yung kwento natin bago tayo maligtas. Meron tayo iba't ibang tinatangkilik ng mga Diyos-Diyosan. Meron tayong mga bagay na para sa atin okay lang. Na para sa atin, hindi masama. Tapos ang matindi pa, nag-aaya pa tayo ng iba.
Ganyan po yung buhay natin noon. Bakit? Kasi hindi naman natin alam na sa harapan ng Diyos, kasalanan pala yung mga bagay na yun. Tapos, okay lang sa atin, ginagawa lang natin yung mga kasalanan na yan. Ito po yung kwento natin bago tayo maligtas. Kaya nga sabi sa Efeso chapter 2, tayo nooy yung mga patay sa ating mga pagsalansan. Sa harapan ng Diyos, tayo po'y baliwala. Ito po yung kwento natin. Pero, bago matapos, si Manases sa kanyang panunungkulan, nagkaroon po siya ng pagbabago sa kanyang puso. Tingnan po natin ito sa verse 11 hanggang 13. Basahin po natin, Kalawang Kronika, chapter 33, verse 11 hanggang 13. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya dinala ng Panginoon sa kanila ang mga punong kawal ng hukbo ng hari ng Assyria, at siya nagdala kay Manases ng nakadapos at itinali sa mga kadenang anso at dinala sa Babylonia. Nang siya'y nasa paghihirap, siya'y sumamo sa Panginoon niyang Diyos at lubos na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos ng kanyang mga ninuno. Siya'y nanalangin sa kanya at tinanggap ang kanyang pakiusap at pinakinggan ang kanyang daing at ibinalik siya sa Jerusalem, kanyang kaharian, na magkagayoy nakilala ni Manases na ang Panginoon ay isang Diyos. So dahil dun sa matinding captivity nila sa Babylonia, dahil nga sobrang tindi ng pagpapahirap sa kanila bilang isang alipin, si Manases, nagkaroon po siya ng sabihin na natin na pagbabago ng kanyang puso. Noon, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinatangkilik yung mga Diyos-Diyosan. Gumagawa pa ng templo or nilalapastangan pa yung templo ng Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng mga Diyos-Diyosan. Pero dahil dun sa kahirapan na na-experience niya, sabi dito sa verse 12, di ba? Nang siya'y nasa paghihirap. Actually, yung Diyos, alam niya yung tendency ng bawat isa sa atin. Alam niya yung bawat sitwasyon. Alam niya yung bawat galaw o bawat pagkilos natin. Kahit nga yung ating buhok, bilang niya. Kaya alam niya kung paano tayo kukontrolin. Alam niya kung paano tayo pagpapakumbabain. Alam niya kung paano tayo, o kung saan tayong sitwasyon ilalagay, at dun sa lugar na yun, at dun sa sitwasyon na yun, dun tayo magkakaroon ng pagbabago ng ating puso. Kaya ngayon, Diyos, siya yung Creator God para sa atin. Dahil nga, siya yung nakakaalam ng lahat ng ating, lahat ng bagay tungkol sa atin. So dun sa paghihirap na ito, si Manases, nagkaroon siya ng pagbabagong puso. Actually, ganito rin po sa atin, di ba? Kung hindi natin malalaman na tayo po'y mapupuksa sa impyerno, kung hindi natin malalaman na tayo po'y pabulusok na pala sa impyerno, hindi tayo magkakaroon ng pagbabagong puso. Tama po ba? Parang sa atin, okay naman ako Wala namang problema sa akin. Masigasig nga ako Mabait nga ako, hindi naman ako kagaya ng mga kriminal, hindi naman ako kagaya ng mga manluloko. Minsan tinatayo pa natin yung sarili natin. Pero dahil po sa salita ng Diyos at tulong ng Espiritu Santo, nakakarating yung puso natin sa tamang pagpapakumbaba. Naintindihan po? Pagkatapos din ng ating kaligtasan, yung Diyos, hindi rin po tayo pinabayaan na, okay, sige, nagkaroon ka na ng pagbabagong puso, okay na yung puso mo, see you in heaven na lang. Hindi po ganon. Kahit pagkatapos nating maligtas, alam ng Diyos na yung tendency ng ating puso patuloy na maging mapagmataas. Tama po ba? Kaya nilalagay niya tayo sa mga iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga kahirapan. At sa pamamagitan nun, nababalik yung ating puso. Nagiging dukha ulit tayo. Naintindihan po. Tayo, bilang mga tao, yes, likas na may mapagmataas na puso. Likas para sa atin na, yun nga, isipin na kaya ko, isipin na pabuti naman yung ginagawa ko. Pero kung minsan, hindi natin napapansin na yung Diyos, sinutulungan na tayo para maging mapagpakumbaba. Kagaya po ng mga Israelita. Sabi sa Deuteronomio chapter 8, verse 3, yung Diyos, pinagpakumbaba sila. Paano? Ginutom sila. Ginutom sila, ginawa silang bihag, pinahirapan sila nung sila'y nasa ilang. Bakit? Kailangan nilang ma-check yung puso nila. Nandyan pa ba ako sa puso mo? Tingnan natin para mabasa po natin. Deuteronomio chapter 8.
Atras po tayo. Deuteronomio chapter 8. Basahin po natin verse 2 hanggang 3. Deuteronomio chapter 8, verse 2 hanggang 3. Kung nakita na po, babasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan na pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang iyang kanyang pagbubuhayin ka at subukin ka upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya. Pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang mapaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano pong ginagawa ng Diyos? Pinagpapakumbaba. Sabi dito, ikaw ay pinagpakumbaba niya. Actually tayo po, bilang mga tao, parang meron tayong kaisipan na, kailangan ko maging humble. Para wala akong kaaway, para wala akong inaagrabyado, para hindi mainis yung mga tao sa akin, nagpapakumbaba ako. Pero actually, yung pagpapakumbaba na galing sa Diyos ay iba. Iba yung pagpapakumbaba na alam natin kaysa sa pagpapakumbaba sa ginagawa ng Diyos. Dito po, sabi dito, ikaw ay pinagpapakumbaba niya. Sino po yung tumutulong sa atin para maging mapagpakumbaba? Yung Diyos. Naintindihan po. Kung tayo lang, ang lalabas lang sa atin, puro kayabangan eh. Pero yung Diyos, siya po yung tumutulong sa atin para maging mapagpakumbaba. Ngayon, ano po yung isa sa mga paraan na ginagawa niya? Sa pamamagitan ng kahirapan. Sabi dito, ginutom ka nila. Ginutom ka niya. Doon sa ilang, 40 years po sila nagpag-alagala po doon. Hindi po lahat ng pagkakataon ay pagkain sila. Pero lahat yun ay nasa patnubay ng Diyos. Bakit? Ano po yung purpose? Nasa verse 2. Upang malaman mo kung ano ang nasa iyong puso. Check mo. Sa pamamagitan nun, ng mga kahirapan na nangyari sa kanila, sinasabi ng Diyos, check mo kung ano ba yung nasa puso mo. Yung Diyos pa rin ba? O umaasa ka na lang sa sarili mo? Yung puso ko ba nagiging mapagpakumbaba pa rin o nagiging mataas na? Kaya naman sa atin, bilang isang Kristiyano, pagkatapos sa ating maligtas, yung mga pagdurusa, yes, isa po sa paraan ng training yan. Hindi lang tayo para matrain, para maging matibay. Hindi lang para matrain, para maging malakas. Minsan tinitraining tayo para lumuhod. Tinitrain tayo ng Diyos para maging mapagpakumbaba, maging mababa sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Yes, ito po ginagawa natin. Pag-aaral ng salita ng Diyos, mabuti para sa atin. Pero sa pamamagitan ng pag-aaral, sa pamamagitan ng maraming kaalaman, dapat palagi yung puso natin maging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Pero mga kasabihan, kung ilalagay mo yung kaalaman na nalalaman mo sa Biblia sa ulo mo, yung puso mo, yung kaisipan mo, magiging mapagmataas. Pero kung yung kaalaman na nalalaman mo, na pag-aaralan mo sa Bible, dinalagay mo sa iyong puso, anong tendency? Magiging mapagpakumbaba ka. Naintindihan po. Kaya huwag natin ilagay lang dito sa isip. Yes, kailangan i-meditate, kailangan pag-isipan. Pero dapat pakaratingin sa puso. Naintindihan po. Sabi ng Diyos, para ma-check mo kung ano yung nasa puso mo. Dahil yung mga tao na duka sa espiritu, sila'y mapalad. Naintindihan po. Yung mga duka, yung mga nangangailangan, yung mga mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos, sila po yung tinutulungan. Naintindihan po. Kaya nung si Manases, nagkaroon siya ng pagpapakumbaba sa kanyang puso, humingi siya ng tulong sa Diyos. Ano pong ginawa ng Diyos? Pinanumbalik siya. Na-recover siya. Naintindihan po. Ganun din sa atin. Kung tayo, hindi pa tayo saved, pinaunawa sa atin ng Diyos na tayo po'y baliwala. Talaga mapupuksa tayo sa impyerno. Pero dahil dun sa puso na yun, dahil sa tulong ng Diyos na yun, nagkaroon tayo ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, yung tunay na repentance, then, tsaka tayo naligtas. Then along the way, habang tayo nagpapatuloy sa ating Christian life, minsan may mga nai-encounter tayo ng mga pagdurusa. Pero huwag po natin ayawan, huwag natin takasan yung mga bagay na yun. Dahil po yun ay mas maganda kaysa sa atin. Para ma-check, nasa na ba yung puso ko? Baka yung puso ko natatangay na ng sanlibutan. Baka yung puso ko natatangay na ng mga bagay para sa aking pagnanasa sa mata.
Baka yung puso ko nagiging mapagmataas na. Kaya yung Diyos marunong para sa atin. Patuloy niyang pinagpapakumbaba. Patuloy niyang binibigay sa atin yung mga bagay na kailangan natin sa Espiritu. Pero dun sa mga tao na mayroong pagpapakumbaba, sila yung masigit na nakakatanggap. Sabi sa Mateo chapter 7, verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Huwag lang tayo mag-focus dun sa pagbibigay ng Diyos. Sino yung binibigay ng Diyos? Yung mga nanghihingi. Isabihin yung nagpapakumbaba na sinasabi sa kanilang puso na, Diyos, wala talaga akong magagawa. Pakiusap, tulungan mo ako. Wala talagang kakayahan para magawa itong bagay na ito, para masolusyonan yung problema ko. Kaya pakiusap, Diyos, tulungan mo ako. Sila po yung nakakatanggap ng biyaya. Pero iisipin natin, hindi, kaya ko to, napagdaanan ko na to dati. Madali lang to eh. Sakto, may kakilala ako. Matutulungan niya ako. Minsan, ganito po yung nangyayari sa puso natin. Pero palagi nating i-check. Kapag nandun ako sa kahirapan na yun, palagi kong i-check. Nasaan na ba yung puso ko? Mamaya, nasa sanlibutan na, hindi na nasa Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 6, ibigin mo yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Naintindihan mo? Kasi nga, napakahalaga na yung puso natin ay nasa harapan ng Diyos. Kaya naman si Manase, ibinalik po siya ng Diyos sa mababang posisyon. Yes, naging hari siya. Pero yung puso niya, naging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Balikan po natin sa ikalawang Kronika, chapter 33. Ito po sa kwento ni Manases. Dahil nga po pinanumbalik siya ng Diyos, hindi po natapos yung puso niya na sabi niya, okay na. Nakabalik na ako bilang isang hari. Hindi na ako bihag sa Babylonia. Pero hindi po. Meron po siyang mga ginawa sa harapan po ng Diyos. At ito po yung tunay na pagsisisi. Tingnan po natin sa ikalawang Kronika, chapter 33, verse 14 hanggang 17. Sorry po. Verse 16, basahin natin. 14 hanggang 16, basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Pagkatapos ito, ay nagtayo siya ng isang panlabas na pader para sa lungsod ni David. Sa dakong kanluran ng Gihon, sa Libis, at para sa pasukan patungo sa pintuan ng isda. Ang inilib ng Ophel at ininaas ang napakataas. Naglagay rin siya ng mga punong hukbo at ang lahat ng lungsod na may kuta sa Juda. Kanyang inalis ang mga ibang Diyos at Diyos-Diyos sa bahay ng Panginoon at ang lahat ng dambana na kanyang itinayo sa bundok ng sa Jerusalem at itinapon ang mga iyon sa labas ng lungsod. Ibinalik rin niya at dati ang dambana ng Panginoon at nag-alay doon ng mga handog, pangkapayapaan at pasasalamat. At inutusan niya ang ito sa Panginoong Diyos. So pagkatapos niyang manungkulan, makabalik siya bilang isang hari, ano po yung ginawa niya? Nirestore niya yung templo, nirestore niya yung puso ng mga Israelita na manumbalik sa Diyos. Ano pong ginawa niya? Tinapon niya yung mga Diyos-Diyosan na pinaglalagay niya sa mga sulok dun sa templo. Ito rin po ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba at tunay na pagsisisi. Alam niyo po kung ano pagkakaiba ng regret at repent? Kung tatagalugin mo, pareho lang siya pagsisisi. Pero yung regret at repent magkaiba. Isang halimbawa ng regret, si Judas Iscariote. Nung binenta niya si Jesus Christ, di ba? Tapos sabi nung mga Pariseo, ikaw bahala dyan. Binalik niya, tinapon niya ulit yung pinambayad o yung salaping pinagkanulo kay Jesus Christ. Binalik niya. Pero nung po pagkatapos ginawa niya, nagpakamatay siya. Hindi po yung tunay na repentance. Yun po yung regret lang. Nasaktan lang yung puso niya. Mali talaga yung ginawa ko. Hindi ko dapat binenta yung Panginoon. Mali talaga. Tapos anong ginawa niya? Umasa lang siya sa karanyang sarili. Yun lang po yung regret. Naintindihan po.
Pero ano po yung repent? Kailangan niya ng pagbabago ng kanyang puso. Naintindihan po. Yung mali na ginawa niya, inayos niya. Naintindihan? Sabi nga dito, inalis ang ibang mga Diyos at mga Diyos chosen sa bahay ng Panginoon. Tayo po, kagaya nito. Sa harapan ng Diyos, yes, nais niya na patuloy tayo na maging duka sa Espiritu. Hindi ibig sabihin na maging kawawa. Kundi maging duka sa Espiritu na umaasa lang sa Diyos ng 100%. Naintindihan po. Pero yun nga, kung yung puso natin, meron pa rin occupied na mga Diyos-Diyosan, hindi po tayo nagre-repent. Nagre-regret lang tayo. Mali talaga yung ginawa ko. Sabi sa sermon, ganito. Pero hindi naman binabago yung puso. Hindi naman binabago yung way of living. Hindi naman binabago kung ano yung mga kinagawian o kinasanayan. Naintindihan po. Hindi po yung tunay na repentance. Naintindihan po. Nare-regret ka lang. Nalulungkot ka lang. Pag lumipas sa ibang panahon, pag masaya ka na ulit, babalik ka na naman. Naintindihan po. Hindi po ganun yung nais ng Diyos. Nais niya na yung puso natin, maalis dun sa yung mga bagay na Diyos-Diyosan. Kaya check mo yung puso mo. Nais ng Diyos na siya yung nandyan sa puso mo. Pero sa lumipas na mga araw, Diyos pa rin ba yung nasa puso mo? O unti-unti, iba na yung umu-occupy dyan. Is mahirap po na gawin ito, na palagi na yung Diyos yung isipin natin, palagi na yung Diyos lang natin ito. Pero ito po yung kailangan natin. Naintindihan po. Yes, may mga bagay tayong inaalala. Minsan pamilya, minsan trabaho, minsan pag-aaral. Minsan yun po yung occupy sa puso natin. Pero, para maiwasan po natin ito, palagi natin tatandaan. Yung Diyos, ang gusto niya para sa akin ay yung puso ko. Hindi yun namang bagay. Hindi mahalaga sa Kanya kung ano yung mga bagay na meron tayo. Kasi lahat naman ng yun, binibigay niya. Tama po ba? Ano pong hinihintay niya sa atin? Yung puso natin. Yung puso natin na nakatuon sa Kanya. Yung puso na mayroong pagpapakumbaba at umaasa lang sa Kanya. Naintindihan po. Kaya ito po si Manases, bagamat mula sa pasimula niya, 12 years old hanggang sa 55 years old niya, may mga bagay siyang pagkakamali na nagawa sa paningin ng Panginoon. Pero nag-repent siya. Kaya nga, nakilala niya na yung Panginoon ay siyang Diyos. Naintindihan po. You are truly God. Naintindihan po. Kaya para makilala natin yung tunay na Diyos, kailangan natin yung puso natin maging mapagpakumbaba. Then, para masigit pa natin makilala yung Diyos na may lalang ng langit at lupa at sa atin na patuloy nagbibigay ng mga bagay na kailangan natin, yan. Yung mga bagay na meron sa puso natin o na-occupy sa puso natin, alisin po natin. Naintindihan po. Bagaman si Manases, nanumbalik na sa Diyos, pero yung mga Israelita, hindi pa rin. So, wala pong problema kapag ganun. Basta yung puso ni Manases, nakabalik sa Diyos, yun po yung mabuti na pagtatapos. Naintindihan po. Kaya sabi nga dito sa verse 17, di ba? Gayunman, ang taong bayan ay patuloy pa rin nag-alay sa matataas na dako. Ngunit, tanging Panginoon nilang Diyos. So, meron pa rin sila mga ginagawa na maliliit, tapos bumabalik pa rin sila. Pero dito po sila nanumbalik. Naintindihan po. Kaya nga, si Haring Manases, bagamat siya sa paumpisa na masama sa paningin ng Diyos na hari, pero sa pagtatapos niya, nanumbalik yung puso niya. Yun naman po yung mahalaga eh. Hindi mahalaga kung paano ka nagsisimula. Ang mahalaga yung kung paano mo tatapusin yung Christian life. Yes, maganda. Nasa umpisa, nagagawa natin ng mabuti, nagagawa natin yung tungkulin natin. Pero along the way, minsan talaga bumabagsak, nanghihina talaga tayo. Pero tandaan po natin, yung mga bagay na yun, lipas na, tapos na. Pero ano pong hinihintay ng Diyos, palaging yung puso natin makabalik sa Kanya hanggang huli. Naintindihan po. Kaya naman, yung puso ng dukha sa Espiritu, sa kanila yung kaharian ng langit. Naintindihan po. Kaya nga sabi dito, tingnan po natin, awit 32. Awit 32, verse 1 to
1 to 2. Basahin po natin. Isa po ito sa mga awit ni Haring David. Mga awit 32, verse 1 to 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon, at sa kanyang espiritu ay walang andaraya. So sabi ito, mapalad. Mapalad sila na mga pinatawad. Pero tayo, bago tayo makuha yung pagpapala ng mga pinatawad, kailangan yung puso natin maging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga yung pagiging dukha sa espiritu. Hindi lang po ito isang beses natin gagawin. O hindi lang po natin ito isang beses na ginagawa. Yes, yung unang pagiging dukha sa espiritu ay para tayo maligtas. Pero para tayo makatanggap ng higit pa na biyaya mula sa Panginoon, yung puso rin natin, ingatan natin mula sa pangmamataas. Patuloy natin ilagay yung ating puso sa pagiging dukha. Naintindihan po. Kahit na matagal na tayo sa church, kahit na patuloy tayo nakakapakinig ng sermon, kahit na marami na tayo nalalaman ng kwento sa Bible, matagal na, ilang beses na natin ito nababasa yung Biblia, palagi natin ilagay yung ating puso sa mababang puso. Dukha sa espiritu. Dahil sa kanila yung kaarayan ng Diyos. Sa kanila ibibigay yung mga dakilang bagay. Naintindihan po? Pero dun sa mga mapagmataas, hindi biyaya yung ibibigay sa kanila, kundi pagsaway. Naintindihan po. So balikan po natin sa ating main verse, Mateo chapter 5. Basahin naman po natin yung verse 4. Mateo chapter 5 verse 4, babasahin ko po para sa inyo. Sabi dito, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aalawin. So sa kalagayan po ng mga tao, niisip nila na kapag nahahapis sila, hinahanap nila yung kaaliwan, minsan sa tao, minsan sa sanlibutan, o minsan sa mga lugar na makapagbibigay sa kanila ng kaaliwan. Pero ano po yung kaaliwan na kailangan po natin ng ating espiritu? Yung kaaliwan na mula sa Diyos. Yang ito po isa sa katangian ng Diyos. Siya po yung nagbibigay ng kaaliwan sa atin. Hindi lang niya po tayo pinapatawa, inaaliw para ma-entertain. Hindi po. Hindi po yung Diyos ay clown. Hindi po siya clown para mag-entertain sa atin. Pero yung Diyos, siya po yung mga aliw. Siya po yung nagbibigay kaaliwan sa atin kapag nandun na tayo sa mga mahihirap na sitwasyon. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 119. Taras po tayo. Awit 119, verse 76. Awit 119, verse 76. Sabi dito, basahin po natin, Awit 119, verse 76. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang iyo nawang tapat na pag-ibig ay maging kaaliwan sa akin, ayon sa pangako mo sa iyong lingkod. Sabi dito, ang iyo nawang tapat na pag-ibig ay maging kaaliwan sa akin. Yung pag-ibig ng Diyos, isa rin po itong paraan para maaliw po tayo. Pagpapaalala na kung gano'n tayo minahal ng Diyos na isang miserable makasalanan. Kaya yung araw ng kaligtasan para sa atin, isa rin po ito na paraan para tayo maaliw. Lalahanin mo yung time na tinulungan ka ng Diyos na ikaw ay makapakinig ng Bible seminar, tinulungan ka para maunawaan mo kung ano yung tunay na kaligtasan. Sa pamamagitan po nito, yung puso natin maaaliw. Ito po yung tunay na kaaliwan. Naintindihan po. At ano pa yung isang paraan? Sabi dito, ayon sa pangako mo sa iyong lingkod. Sa pamamagitan po ng mga pangako ng Diyos na nasa Biblia, maaaliw din tayo nito. Naintindihan po. Kaya yung Biblia para sa atin ay napakahalaga. Hindi po ito isang parang kwentong pampalipas oras lang. Hindi ito kwento na para lang pag nababagot tayo o kaya naboboring tayo, babasahin natin yung Bible, hindi ganun. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan spiritually. Naintindihan po. Kaya kung alam natin kung para saan yung Biblia, hindi natin ito pababayaan. Kung ginagamit lang natin ito kapag kailangan natin,
Hindi natin nakukuha yung mga bagay na para sa atin. Kasi namimili lang tayo na pag okay yung sitwasyon, magbabasa ako. Kapag okay yung schedule, magbabasa ako. Hindi po ganun. Ito po yung nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Naintindihan po. Dahil ito po yung pangako niya. Sa pamamagitan nito, nare-remind tayo ng kanyang pangako. Sa pong halimbawa, Isaiah chapter 51. Isaiah 51, verse 12. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako nga, siyang umaaliw sa inyo. Sino ka na natatakot sa mamamatay na tao at sa anak ng tao na ginagawang parang damo? Sino po ito? Pinapakilala niya yung kanyang sarili. Ako ang umaaliw sa iyo. Naintindihan po. Hindi po yung mga worldly friends or kaya worldly na music o kaya worldly na mga gawain. Hindi po yung tunay na kaaliwan. Temporary na kaaliwan po na peking kaaliwan po yun. Naintindihan po. Kaya naman hanapin natin palagi yung kaaliwan sa Diyos. Kasi nga, siya yung aking, sabi dito, ako nga siyang umaaliw sa inyo. Sa pamamagitan po nito, na maunawaan natin na yung Diyos, alam yung sitwasyon natin at alam din niya kung paano tayo aalawin. Isa pa po, Isaiah 66. Isaiah 66, verse 13. Isaiah 66, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng inaaliw ng kanyang ina, gayon ko aalawin kayo. Kayo'y aalawin sa Jerusalem. Sabi dito, para daw isang pag-aaliw ng ina. Ano po ibig sabihin nito? Tingnan po natin sa verse 12. Sapagkat ganito, ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magbibigay ng kapayapaan sa kanya na parang isang ilog, at ng kaluwalhatian ng mga bansa ay parang umaapaw na batis. At iyong sususuhin, kayo'y kakalungin sa kanyang balakang at lilibangin sa kanyang mga tuhod. Kagaya ng isang ina. Ano po yung unang ibinibigay ng Diyos na kaaliwan sa atin? Peace. Kapayapaan. Actually, kaya naman tayo nag-worry kasi wala tayong kapayapaan eh. Tama po ba? Kaya naman tayo nahihirapan, kaya tayo na-discourage kasi nawawala yung kapayapaan natin. Nasisira yung kapayapaan natin dahil sa walang sa budget, nag-aalala ka, nasisira yung kapayapaan mo. Pero kung yung kapayapaan na yun ay magagaling sa Diyos, yes, ito po yung tunay na kapayapaan. Naintindihan ko. Kaya di ba minsan, alam ko po, dati, nung nagtatrabaho ako, iba yung happy day ng mga empleyado. Alam niyo po kung kailan yun? Happy day. Sweldohan na. Diba yung, ilan ba? 2 weeks? 2 weeks. 2 weeks ka nagpapagod. 2 weeks ka nagtatrabaho. 2 weeks ka na nahihirapan. Tapos pagdating ng sweldo, iba sa pakiramdam, sarap. May kaaliwan talaga eh. No? Yan po yung kaaliwan na hinahanap ng mga tao sa panahon po natin ngayon. Kapag mayroon ng pera, inaaliw na. Pero hindi po kaaliwan ng pera yung gustong ibigay sa atin ng Diyos. Kaaliwan sa ating espiritu. Paano po natin makukuha yun? Sa pamamagitan nito. Kaya sabi sa Biblia, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Hindi lang tayo nabubuhay dahil sa sweldo. Hindi lang tayo nabubuhay dahil meron tayong tinatanggap ng mga material na bagay. Yung kaaliwan o tunay na kaaliwan na tinatanggap natin mula sa Diyos, yun po yung tunay na kapayapaan. Naintindihan po. Kaya naman, huwag po natin ilagay yung ating puso sa mga bagay dito sa sanlibutan. Dahil yung kapayapaan na yun, na binibigay ng sanlibutan, peke. Naintindihan po, temporary lang. Imagine po ninyo, di ba? Kapag natanggap mo na yung sweldo mo, kagad naman nawawala. Siguro makakapagtabi ka ilang araw.
Pero dahil sa yung pera nga ay may pakpak, kusa yan lumilipad, napupunta sa iba. Kaya huwag natin ilagay yung ating puso, huwag natin ilagay yung ating comfort dun sa mga bagay o material na bagay. Naintindihan po, lahat po yan ililipas. Naintindihan po. Ito po isa sa magandang katingan po ni Apostol Pablo. Meron siyang lihim na kabusugan. Alam niyo pa yung lihim na kabusugan? Alam niyo may lihim na kabusugan? Lihim, kasi nga hindi alam eh. Pero para sa kanya, meron siyang lihim na kabusugan. Meron siyang magpakasagana kapag meron. Marunong siyang makontento kahit wala. Naintindihan po. Ito po isang lihim na kabusugan at kailangan natin i-train yung ating sarili. Naintindihan po. Kapag meron lang ba tayo, doon lang tayo naaaliw? Or kahit na wala tayo, naaaliw pa rin tayo. Angelis, parang hirap naman nun. Mahirap yan kung sa katawan ka titingin. Kung gusto mong pasiyahin yung katawan mo, talagang mahihirapan ka. Kasi nga marami tayong mga bagay na wala dito sa mundong ito. Pero kung ang focus mo ay aliwin yung espiritu mo, ibibigay ng Diyos para sa iyo. Naintindihan ko? Mapapalad yung mga nakahapis. Dahil sila ay aalipin. Naintindihan po. Isa pa po, tignan po natin. Awit 23. Isa po ito sa mga salita ni Haring David. Awit 23. Yung iba, siguro kabisado po ito. At siguro, isa rin ito sa mga pinangahawakan o ninyong mga talata dito po sa Bible. Pero kailangan po natin maunawaan na sa anumang kalagayan, dapat maging ganito yung puso po natin kagaya ni Haring David. Awit 23, mula verse 1 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katataputang kasamaan. Sapagat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay naaliw ako ng mga ito. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng mga aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan ay kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Si Haring David, yes, sa kaayusan, inaaliw siya ng Diyos. Pero kahit nasa kahirapan, sabi nga dito sa verse 4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. Bakit? Kasama ko yung Diyos. Kasama natin yung Diyos. Naintindihan po. Palagi po ninyong i-remind sa inyong sarili. Kapag nandun po kayo sa sitwasyon na sabihin natin mahirap, hanapin natin yung ating kaaliwan sa Diyos. Pag po sa mga bagay dito sa mundo. Kapag dito po ninyo hinanap, mapapagod po kayo. Naintindihan po. Sabi kanina na ako nga ang aaliw sa iyo. Naintindihan po. Pero, siyempre, hindi naman ito instant. Hindi naman ito kaagad ibinibigyan ng Diyos na kaaliwan. Minsan, yun nga, pinapadaan tayo ng Diyos sa mga mahihirap na sitwasyon, kagaya ni Haring David. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. Sapagat ikaw ay kasama ko. At ang iyong pamalo at ang iyong lingkod, inaaliw ako ng mga ito. Ano po yung ano yung pamalo at tungkod? Pagmamahal at katwiran ng Diyos. Yun po yung kaaliwan. Naintindihan po. Yung pag-ibig ng Diyos na nandito po sa Biblia, nandito sa church, sa pagitan ng brothers and sisters, sa kanyang salita, ito yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang katwiran, ginagabay niya tayo para hindi tayo lumihis sa daan na ibinigay niya para sa atin. Naintindihan po.
Kaya naman, sa pamamagitan ng kanyang pangako, aalawin tayo ng Diyos. Kung dito sa mundo, nagtitiis yung mga tao na maghintay sa mga material na bagay hanggang sa matanggap nila, tayo rin. Dapat rin po tayo na matrain sa pagtitiis para hintayin yung kaaliwan ng Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, verse 23. Hebreo chapter 10, verse 23. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay, sabi dito, siya, yung Diyos, siya yung nangako ng tapat. Kaya ano po ang dapat natin gawin kapag nandun tayo sa sitwasyon na kailangan natin ng kaaliwan? Panghawakan natin yung pag-asa. Naintindihan ko? Ito nga sa mundo, di ba? Bawa yung mga bangko. Minsan hindi lang naman sa bangko, may mga insurance company dito ba ganyan. Sinasabi nila na, okay, maghulog ka ng ganitong amount. Paglipas na ilang panahon, pag natapos mo na, babalik sa'yo o ibibigay sa'yo yung ganitong amount. Tama po ba? Yan po ba yung ginagawa ng mga insurance company ngayon, di ba? Imagine po ninyo yun. Yung nagbibigay ka, tapos hinihintay mo yung panahon na ibabalik sa'yo lahat ng mga naipon mo at kung sakaling mayroong interest, naghihintay ka. Tama po ba? Kung yun nga, nagagawang pag-itiisan ng mga tao, paano pa kaya tayo ng Kristiyano? Ano po yung dapat natin panghawakan? Panghawakan natin yung pag-asa. Naintindihan po? Hindi yung, siguro, ngayon lang kami walang pera. Siguro sa mga ilang araw, bibigyan na kami ng Diyos ng pera. Hindi po ganun. Wag po sa material lang na bagay. Naintindihan po. Sabi dito, panghawakan natin yung pag-asa. Bakit? Kasi yung nangako sa atin ay tapat. Yung bangko pwede mabankrupt eh. Tama po ba? Pwede nakawin yung pera eh. Pero yung Diyos, wala bang bisa? Yung pangako niya? Meron. Dahil siya ay tapat at yung pangako niya, sigurado mangyayari. Naintindihan po. Kaya doon po natin ilagay yung ating pag-asa. Naintindihan po. Kaya sabi sa awit 119 verse 50, ito'y aking kaaliwan sa aking kapagatian, na iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Itong salita niya, itong pangako niya, nagbibigay sa atin ng buhay. Naintindihan po. Kaya naman, panghawakan natin ito. Sabi nga dito, panghawakan nating matatag. Sabihin kahit anong mangyari, naintindihan po. Dumaan man yung mahirap na sitwasyon, panghawakan pa rin yung pag-asa. Dumating man yung sabihin natin, may kasaganaan, huwag natin bibitawan ito. Naintindihan po. Meron pong isang halimbawa dito sa Bible. Kilala po ninyo si Lot? Si Lot at saka si Abraham. Magkasama sila, di ba? Masagana sila na nagkakasama, tapos nagkaroon ng sitwasyon na sobrang dami na nilang ari-arian, hindi nila matustusan. Hindi na matustusan ng lupa yung kasaganaan nila. Tapos nag-aaway-aaway na yung mga alagad po nila. Kaya ano pong nangyari sa kanilang dalawa? Nagtalo-talo yung mga, nila, di ba? Yung mga alagad. Tapos pinapili ni Abraham. Total, hindi na tayo kasya dito sa lupain na ito. Nandun yung bandang area na yon sa may gilid ng Jordan. Mukhang maganda. Mukhang maayos. Mukhang mabubuhay ka ng mabuti doon. Yun po yung minungkahi ni Abraham. Saan nung ginawa ni Lot? Oo nga, no? Ang ganda dun. So, dahil yung puso niya, tumingin dun sa magandang lugar, sa halip na tumingin kay Abraham, tumingin sa Diyos, nakasama si Abraham, nasilaw siya ng mga ganda sa paligid ng Jordan. Kaso nga lang ng problema, unti-unti siyang pumasok sa Sodoma at Gomorrah. Kaya anong katapusan ng buhay niya? Lahat ng naipundar niya, lahat ng nakuha niya, nang kasama niya si Abraham, ano po nangyari?
Natupok. Kahit na yung asawa niya natupok eh. Naintindihan po. Kaya ano pong lesson dito? Palagi mong hanapin, nasan ba yung source ng kaaliwan ko? Nasa sanlibutan o nasa Diyos? Hindi pwedeng sabay. Naintindihan po? Sabi sa Mateo, hindi ka pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang yung Panginoon na dapat mag-occupy ng puso mo. Hindi pwedeng dalawa. Naintindihan po? It's either yung Diyos o yung sanlibutan. Naintindihan po? Pero yung Diyos, siya yung dapat natin na maging kaaliwan. Dahil siya yung magbibigay sa atin ng mga bagay na kailangan natin. At dahil nga si Lot, humiwalay kay Abraham, ano po nangyari sa kanya? Naligtas siya, nakatakas siya mula sa Sodoma at Gomora. Pero walang natira kahit isa sa kanya. Sama lang niya yung dalawa niyang anak. Naintindihan po. Na kailangan po natin maunawaan na yung pananatili sa Diyos, mahanap natin yung kaaliwan. Kung mananatili tayo sa kanyang pangako, pangahawakan natin ito, magiging makakasurvive tayo sa ating Christian life. Naintindihan po. Tingnan po natin ito, isa pa. Awit 32. Awit 32. Awit 32, mula verse 10 hanggang 11. Awit 32, verse 10 hanggang 11. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Marami ang paghihirap ng masasama, ngunit ang tapat na pag-ibig ay nakapalibot sa Kanya na nasa Panginoon ay nagtitiwala. Magsaya kayo sa Panginoon at magalak kayong matutuwid. At sumigaw sa kagalakan kayong lahat ng matutuwid sa puso. Sabi dito, marami ang paghihirap ng masama. Sabihin nyo, hiwalay sa Diyos. Pero dun sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya, andun yung nakapalibot, yung tapat na pag-ibig. Naintindihan po. Nakapalibot yung tapat na pag-ibig. Kaya nga, magagawa natin makapagsaya. Magagawa natin magalak. Sumigaw sa kagalakan. Naintindihan po. Dahil nga, yung Diyos yung nag-iingat sa bawat isa po sa atin. Kaya naman, palagi natin tandaan na mapalad yung mga nahahapis dahil aaliwin sila ng Panginoon. Aaliwin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pangako. Naintindihan po. Meron pong isang magandang kwento po dito sa Awit 77. Isa pa po, Awit 77. Dito po, medyo mahaba po ito, explain ko na lang. So, isa po ito sa mga isang awitin ni Asaph. So, isa po siya sa nag-ambag para sa pagbubuo nitong mga aklat na mga awit. So, ito po isang awitin o isang salmo ni Asaph. Nakalagay po dito. So, dito po, nasa kahirapan siya. Nasa pagdurusa siya. At dumadaan siya dun sa kahirapan na yun. Kaya nagtanong siya sa Diyos, hanggang kailan ba ito? Hanggang kailan ba ako makakaranas sa mga kahirapan? Hanggang kailan ba ako makakaranas sa mga kapigatian? Pero sa halip na magmukmuk lang, sa halip na ma-discourage lang, meron po siyang ginawa. Inalala niya yung mga ginawa ng Diyos para sa kanya. Naintindihan po. Inalala niya yung mga dating mga bagay na ginawa ng Diyos para tulungan siya. At sa pamamagitan nito, na-encourage po siya at nakapanumbalik yung puso po niya. Sabi dito, tignan po natin. Basahin po natin verse 7 hanggang 9. Basahin po natin, awit 77, verse 7 hanggang 9. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magtatakwil ba ang Panginoon magpakailanman? At hindi na ba muling masisiyahan? Ang kanyang bang tapat na pag-ibig ay huminto na magpakailanman? Ang kanyang bang mga pangako sa lahat ng panahon ay nawakasan? Nakalimot na ba ang Diyos na maging mapagbiyaya?
Sa kanya bang galit ay isinara niya ang kanyang awa? So dahil nga sa discouragement, so ito po yung tinanong ni Asaph. Hanggang kailan ito? Nakalimutan na ba ako ng Diyos? Bakit ganito yung pinaparanas niya sa akin? Pero sa verse 10, meron po siyang ginawa mula verse 10 hanggang 14. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At aking sinabi, hinagipis ko na ang kanang kamay ng kataasan ay nagbago. Aking gugunitain ang mga gawa ng Panginoon. Oo, aking alalahanin ang mga kahangahangang gawa ngunong unang panahon. Ako'y magbubulay-bulay sa lahat ng mga gawa at magmumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. Ang iyong daan, O Diyos, ay banal. Sinong Diyos ang dakila na gaya ng aming Diyos? Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kababalaghan na nagpahayag ng iyong kalakasan sa gitna ng mga bayan. Sabi dito, sa English version po, sa verse 10, sabi dito, and I said, this is my anguish, but I will remember the years of the right hand of the Most High. Dun sa mga panahon na meron siyang kapigatian, kabuluhan, o sabihin natin talagang discourage yung kanyang puso at talagang wasak. Pero para maaliw siya, inalala niya na yung Diyos is pinagbulayan niya yung mga ginawa ng Diyos para sa kanya. Hindi po maikli yung Diyos. Hindi po niya tayo nakalimutan. Nasa right timing ng Diyos, nasa right timing yung pangako ng Diyos para sa atin. Bagamat dumaan tayo sa mga lilim ng libis ng kamatayan, yung Diyos nandun pa rin, kasama natin. Kinagabayan tayo, iniingatan. Kaya nga sabi dito, I will remember the years of the right hand of the Most High. Naintindihan po. Ngayon, para magawa nating alalahanin yung gawa ng Panginoon, kailangan ng experience. Experience ng ano? Experience na kasama siya. Ano ang alalahanin mo dun sa mga panahon na may kapigatian ka kung hindi ka naman lumakad ayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang alalahanin mo sa mga tulong niya kung ikaw naman ay naging pasaway na anak? Magagawa natin alalahanin yung ginawa ng Diyos sa atin kung tayo rin ay lumakad kasama siya. Naintindihan po. Para dun sa mga panahon na lilipas at sa panahon na mapagdadaanan natin ulit yung mga kahirapan na ito, maalala natin kung paano tayo tinulungan ng Diyos. Pero kung wala kang experience kasama yung Diyos, anong iaalalahanin mo? Naintindihan po. Kaya naman, yung experience kasama yung Diyos ay mahalaga. Isang halimbawa dito, kilala niyo po si Ana, inanay ni Samuel? Di po si Sister Jana. Ibang Samuel po yun. Si Ana, si Samuel, yung propeta ng Diyos. Na-experience niya yung kapigatian. Tama po ba? Inaasar siya ng kanyang karibal. Iniinis siya. Tama po ba? Kaya anong ginawa ni Ana? Lagi siya nagpipray. Lagi niya hiningi yung tulong ng Diyos. Kaya anong ibinigay na si Samuel bilang anak niya, anong ginawa ni Ana? Nagpasalamat sa Diyos. Dahil dun sa mga panahon na tinutuya ako, dun sa mga panahon na inaasar ako ng aking mga kasamahan na walang anak, Diyos, tinulungan mo pa rin ako. Naintindihan po. Yung experience kasama yung Diyos ay mahalaga. Bakit? Yun din yung maalala natin kapag nasa mahirap tayo ng sitwasyon at yun din yung magpapaaliw sa atin. Noon, mahirap yung sitwasyon namin. Pero ginawa ko yung part ko. Kahit na mahirap, umattend pa rin ako sa church. Kahit na mahirap, nag-pray pa rin ako. Kahit na mahirap, sumama pa rin ako sa mga fellowship kahit na walang-wala na ako. Kahit halos pauwi na lang yung pera ko. Pero pumunta pa rin ako. Doon sa mga panahon yun, mahirap yung sitwasyon. Pero, doon ko nakita yung tulong ng Diyos. Kung wala tayong ganitong klaseng experience, anong aalalahanin natin? Si Asaph, marami siyang experience kasama yung Diyos. Kaya nga, nasulat niya po itong awit. Marami mga awit dito na binuo rin po ni Asaph. Hindi lang po si Asaph, si Haring David, ganyan. Sila po yung mga naka-experience sa Diyos. Naintindihan po. Kaya hindi po kawalan para sa atin na
ma-experience yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil yun din po yung mag-aaliw sa atin dun sa mahirap na sitwasyon. Naintindihan po. Kaya nga sabi niya dito, I will remember the years of the right hand of the Most High. I will remember the works of the Lord. Malagi niya, I will remember, I will meditate. Sa verse 12, sabi dito, ako'y magbubulay-bulay sa lahat mong mga gawa at magbumuni-muni tungkol sa iyong mga gawa. Kaya naman, mahalaga para sa atin na hindi lang siyempre na magbasa, kundi i-apply din natin para makita natin kung ano po yung hiwaga ng salita ng Diyos. Naintindihan po. Kung hindi natin ito may apply, mabilis ito po mag-fade. Naintindihan po. Kung palagi lang natin ilalagay dito, mabilis natin yung makakalimutan. Pero yung experience, yun talaga yung hindi nakakalimutan. Tama po ba? Tama po ba? Ngayon, naalala niyo pa po yung senaryo nung nakikinig ka ng Bible seminar? Naalala mo pa? O nakalimutan mo na rin? Nakalimutan mo. Siguro naalala mo yung mga maliliit na detalye na nandun. Naalala mo kung saan ka nakikinig. Naalala mo kung ano yung sitwasyon mo nung time mo na yun. At dun sa, minsan, pag nire-recall natin yung ganitong klaseng experience, minsan, nakakalimutan natin sandali yung mga problema natin. Yun po isang hiwaga ng pag-alala sa ginawa ng Diyos para sa iyo. At kung palagi natin itong aalalahanin, yung puso natin, aaliw. Naintindihan po. Hindi ako dapat maghina. Kung nung time nga na yun, inalalayan ako ng Diyos, hindi niya ako pinabayaan, dito pa kaya? Naintindihan po. Kaya yung experience kasama yung Diyos ay mahalaga. Kaya nga, huwag po natin hayaan na hindi po natin na-experience yung Diyos sa ating buhay. Kahit na marami tayong ginagawa, marami tayong nababasa, hindi po natatapos doon. Kailangan natin ma-experience yung Diyos. Naintindihan po. Kaya nga minsan, di ba, pansin po ninyo, dun sa mga brothers and sisters na marami na-experience kasama yung Diyos, masaya silang mag-testimony. Minsan nag-volunteer pa, ako po, last time po ganito. Pero yung mga brothers and sisters, hindi naman lahat. Pass muna. Siguro nahihiya lang. Naintindihan ko po. Pero yung para sa'yo, wala naman. Ano nga bang ginawa sa akin ng Diyos? Hindi ko nga alam eh. Doon po tayo nagkakamali. Doon po tayo nagkakasala. Gumagawa na yung Diyos sa'yo, tinutulungan ka na, hindi mo pa ma-recognize. May mga iba't ibang mga dahilan. Una, baka yung mata mo, malabo na. Yung spiritual na mata mo, hindi mo na nakikita yung tulong ng Diyos. Bakit? Sa iba ka nakatingin eh. Kaya naman, palagi natin tandaan na experience kasama yung Diyos ay mahalaga. Naintindihan po. Yung experience, doon po tayo mas lumalabo. Doon po tayo mas tumitibay. Doon natin mas nagagawang mapagtagumpayan yung mga kahirapan. Dahil po sa experience natin kasama yung Diyos. Naintindihan po. Ngayon, balikan po natin. Mateo chapter 5. Verse 4 pa lang po tayo. Sige po, sa Mateo chapter 5, verse 5. Sabi dito, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, gaya po na na-explain ko po kanina na yes, mapalad yung mga nagpapakumbaba. Una, pag-indong ka sa Espiritu, ito naman po yung pagpapakumbaba after mo maligtas. Dahil sila yung mga nakakatanggap ng masikit pang biyaya. Alam natin na yung Diyos, nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Nagbibigay siya ng kalakasan doon sa mga tao na na-recognize nila yung kahinaan nila. Hindi po weakness po yun, okay? Hindi po weakness na sabihin mo sa sarili mo na hindi ko naman talaga kaya. Pero kaya ng Diyos, tutulungan niya ako. Hindi po nakakahiyang bagay yun. Naintindihan po. Halimbawa si Apostol Pablo. Yes, matalino siya. May pinag-aralan siya. Kilala siya sa lipunan bilang isang magaling na nag-aaral ng salita ng Diyos sa Old Testament. Pero nung siya ay naligtas, hindi po niya na-recognize yung kanyang sarili.
Kung wala yung tulong ng Diyos, hindi ko ito magagawa. Tingnan natin ito. Ikalawang Korinto chapter 3. Ikalawang Korinto chapter 3, verse 4. Verse 4 hanggang 5. Ikalawang Korinto chapter 3, verse 3 hanggang 4. Nakita na po, Ikalawang Korinto, chapter 3, verse 4 hanggang 5. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Kayo ng pagtitiwalang taglay namin sa pamamagitan ni Kristo tungo sa Diyos. Hindi sa kami ay may kakayahan mula sa aming sarili upang angkinin ng anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan ay mula. Kahit na may background siya, pero nung siya ay naligtas, hindi niya na-recognize yung kanyang background. Bakit? Dahil nga, yung kakayahan ay mula sa Diyos. Ito po yung binanggit ni Apostol Pablo. Wala sa aming kakayahan. Hindi natin nagagawa. Hindi namin nagagawa na makapagpangaral o pumunta sa ibang lugar dahil sa kakayahan namin. Nagawa ni Apostol Pablo yung mga dakilang bagay dahil yung kakayahan ay nanggaling sa Panginoon, galing sa Diyos. Tayo rin po. Palagi natin tatandaan na mapalad yung mga mapagpakumbaba. Mapalad yung mga tao na, yes, umasa sa Diyos, sa kalakasan na nanggagaling lang sa Kanya, hindi po sa kanilang sarili. Naintindihan po. Kaya naman, huwag natin maliitin yung puso na may pagpakumbaba. Dahil sila yung mas nakakatanggap ng biyaya ng Diyos. Naintindihan po. Kaya para matanggap natin yung biyaya ng Diyos, yung kalakasan, kakayahan na kailangan po natin, ano po dapat na maging puso natin? Ano po? Dapat maging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 51. Sorry po, 81. Awit 81. Basahin po natin, awit 81 verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 81 verse 10, 3 to 1. Ako ang Diyos, Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo mula sa Egypt. Buksan mo ng maluwang ang iyong bibig, at ito'y aking pupunuin. Merong pagnanais yung Diyos na bigyan tayo ng mga bagay na kailangan natin. Pero, ano pong kailangan natin gawin? Buksan yung ating bibig ng maluwang. At ito'y kanyang pupunuin. Naintindihan po. Kaya nga yung prayer ay isang paraan para masigit natin matanggap yung biyaya ng Diyos. Kaya kung hindi tayo magpipray, hindi tayo hihingi ng tulong sa Diyos, hindi natin bubuksan ng maluwang yung ating bibig, wala rin tayong makukuha ang kalakasan. Naintindihan po. Ito po yung utos. Sabi niya, buksan mo ng maluwang ang iyong bibig. Sino po yung magpupuno? Yung Diyos. Naintindihan po. Kaya naman yung kakayahan na galing sa Diyos, ito po yung palagi nating asamin. At yung mga tao na mayroong mapagpakumbaba sa kanilang puso, yes, sila po yung makakatanggap ng higit pang biyaya. Sabi sa Biblia, tingnan natin, Kawikaan chapter 22. Kawikaan chapter 22, verse 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at hindi po pwedeng paghiwalayin yung pagpapakumbaba at takot. Naintindihan? Yes. Iba iniisip, ay mapagpakumbaba naman ako, humble naman ako. Pero hindi naman natatakot sa Diyos. Hindi po yung pwede. Naintindihan po. Yung pasimula ng karunungan, makukuha natin dahil sa takot. Hindi po takot ito dahil na may negative way. Naintindihan po. Sabihin na meron kang kinikilala na mas mataas kaysa sa iyo. Hindi mo nilalagay yung posisyon mo sa kapareho ng Diyos. Kung paano ginawa ni Satanas, nilagay niya, gusto niya kapantay, tapos gusto niya mas mataas pa.
Yun po yung naging kasalanan ni Lucifer dahil sa pagmamataas niya. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon. Ano po yun? Kayamanan, karangalan at buhay. Kumbaga may package ito. Para makuha mo yung package na ito, kailangan mo ng pagpapakumbaba at takot. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin. Kaya mapalad sa harapan ng Diyos, yung mga mapagpakumbaba. Naintindihan po. Hindi lang po ito basta pagpapakumbaba na alam ng mga tao sa paligid po natin. Yung pag-recognize para sa atin ng kahinaan natin, walang problema. At palagi natin tandaan na yung kakayahan na yung magagaling sa Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5 verse 6. Unang Pedro chapter 5 verse 6. Basahin po natin. Unang Pedro chapter 5 verse 6. Ganda po nitong talata po na ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kanya itaas sa harap ng. So alam natin, ayun Diyos, siya po yung naglalagay sa itaas, sa takdang panahon. Pero bago tayo mailagay sa posisyon na yun, kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sa English, humble yourself. Naintindihan po. Actually, minsan, ito po isa sa palagi pong nire-remind sa amin tungkol sa aming ministry na huwag kakalimutan yung pagpapakumbaba. Dahil kung makakalimutan mo yung pagpapakumbaba at habang nasa ministry ka, yun yung simula ng pagbagsak mo. Imagine po ninyo, nandun ka na, di ba? Dahil sa pagmamataas ng puso mo, yun na rin yung simula para bumagsak ka. Sabi ng iba na okay, mataas na sila. Marami nang na-achieve, marami nang mga bagay sa sanlibutan. Pero sa harapan po ng Diyos, yun na po yung time na kailangan nilang bumagsak. Ganon din po sa atin. Hindi lang po ako yung dapat na mag-ingat sa pagmamataas. Bawat isa po sa atin, nais ng Diyos na ibigay sa atin yung mga dakilang bagay. Makukuha natin yun kung tayo po ay magiging mapagpakumbaba. Sabi dito, kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sa takdang panahon, siya yung maglalagay dun sa atin sa posisyon na yun. Naintindihan po. Kaya naman, yung pagpapakumbaba ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. At sabi sa Biblia, mapapalad sila. Ito po yung tunay na mapalad. Hindi po kawawa yung mga nagpapakumbaba. Yung mga nagpapakumbaba, nagiging maamo, hindi po sila kawawa. Sila po yung mapalad sa paningin ng Diyos. Naintindihan po. Kaya balikan po natin sa ating main verse, Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Hanggang dito po muna tayo sa verse 7. Sabi dito, babasahin ko po para sa inyo. Sabi sa verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. So, gaya kanina, na-explain ko na rin po. Sa verse 7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. So, dun sa mga tao na mahabagin, sila rin po ay kahabagan. So, ano pong kahabagan nito? Kahabagan, siyempre, sa kapwa mo, sa brothers and sisters, sa mga tao sa paligid po sa iyo. Kahabagan. Sa Mateo chapter 18, meron pong isang kwento na magpapakita ng kahabagan sa kapwa. Doon po sa tagpo po na yun, yung isang alipin, may utang siya sa kanyang Panginoon. Pero hindi niya na kayang bayaran, kaya sabi niya, nagnakiusap siya doon sa kanyang Panginoon. Master, hindi ko na po kayang bayaran yung utang ko sa iyo. Kaya dahil sa habag ng master, yung Panginoon niya, baga parang inabsuelto na siya. Baga hindi na siya sisingilin, kumbaga. Baga quits na sila. Kaso nga lang, ito pong alipin na ito, na kinahabagan. Paglabas niya, nakita niya yung isa pang alipin na may utang sa kanya. Kaya ano pong ginawa niya? Bayaran mo yung utang mo sa akin. Tapos nakiusap din yung alipin. Sana,
Ako rin ay kahabagan mo. Pero yung alipin na unang kinahabagan, nagmatigas yung puso niya. Naintindihan po. Hindi niya kinahabagan yung iba. Kahit na siya rin naman ay kinahabagan lang din. Naintindihan po. Kaya sabi sa Biblia, mapalad yung mga tao na mahabagin. At sila'y kahabagan din. Kaya naman, bilang isang Kristiyano, kung may mga kahirapan, o sabihin natin may mga tao sa paligid po natin na talagang gumagawa ng hindi maganda sa atin, inuusig tayo, palagi natin tandaan, sila rin ay kinahabagan ng Diyos. Sila nililigtas ng Diyos. Tama po ba? Sino ako para hindi sila kahabagan? Sino ako para husgahan sila? Kung si Jesus ay namatay din para sa kanila, nasa posisyon ba tayo para hindi sila kahabagan? Wala po tayo sa posisyon para hindi maging mahabagin sa iba. Dahil tayo rin ay kinahabagan. Naintindihan po. Kaya kung sakali man na meron sa mga brothers and sisters o kahit sa labas na hindi naging mabuti sa inyo, tandaan po ninyo, kinahabagan ka lang din. Kaya huwag mong ilagay yung posisyon mo bilang isang Diyos. Kung sila nga, tayo nga, kinahabagan. Tayo. What more pa kaya na maging mahabagin din sa iba. Naintindihan po. Isa pong halimbawa dito. Tingnan po natin ito. John chapter 20. 1, chapter 20, verse 23. Basahin po natin 1 chapter 20, verse 23. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang iyong patatawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin na mga kasalanan, ay hindi ninyo. So, hindi po tayo yung nagpapatawad, okay? So, sabi dito, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. So, hindi po ito patungkol sa pagpapatawad natin sa kanila para sila ay maligtas. Naintindihan po? Ito po yung pagpapatawad ng Diyos na magmumula sa atin para sila mapatawad din. Naintindihan po? Evangelism. Meron din nahabag sa atin. Nagpray sa atin, tumulong sa atin, na para maunawaan natin na napatawad na yung kasalanan natin. Ngayon, ito po yung kailangan natin gawin. Kung hindi natin patatawarin, kung hindi natin ikahabagan yung ibang tao, paano mapapatawad yung kasalanan po nila? Paano nila malalaman na tinubos na rin pala sila ng Diyos? Naintindihan? Kung hindi natin sila kahabagan. Kaya sa pamagitan po ng Mateo chapter 5, dito natin maiintindihan na yung tungkulin ko bilang isang Kristiyano sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay napaka-importante, napakahalaga. Hindi po tayo nagliligtas, okay? Pero para matulungan yung mga tao para malaman kung ano yung kaligtasan na ginawa din ng Diyos para sa kanila, ano pong kailangan natin? Kahabagan natin sila. Bakit? Kinahabagan din tayo. Naintindihan po. Kaya naman, towards sa ibang tao, maging mahabagin po tayo sa kanila para, sabi dito, mapatawad yung kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, maligtas sila. Ngayon, paano naman sa yung mga brothers and sisters na nagkasala sa atin? Anong dapat natin gawin? Ano po? Ano pong payo kay Pedro? Kung magkasala sa akin, yung aking kapatid, ilang beses ko siyang dapat patawarin? Sabi ng iba, 70 times 7. Hindi po mat problem yun. Ibig sabihin po ng Diyos, pang walang hanggan. Naintindihan po. Pero yung mga ibang mga tao, sa panahon po natin ngayon, minsan, di ba, nagkakasala yung ibang brothers and sisters towards sa atin. Minsan, natitiso tayo dahil sa kanila. Anong gusto natin? Dapat talaga, kumprontahin ko na itong brothers and sisters na to eh. Hindi na nagiging maganda yung ugali nito eh. Ganito lang yan. Kung may kasalanan sa iyo yung brothers and sisters, okay lang. Pero kung hindi naman siya nagkasala sa iyo, wala ka sa posisyon para gawin yun. Naintindihan po? Kailangan mo rin silang kahabagan. Naintindihan po? Kung hindi naman sila nagkasala sa iyo,
Wala po tayo sa posisyon para kamuhian sila, husgahan po sila. Naintindihan po. Kaya nga, ano po sabi sa Biblia sa Lucas chapter 17 verse 3? Mag-ingat din kayo. Tingnan natin para maintindihan po natin. Lucas chapter 17, ito po yung binabanggit ko tungkol kay sa 70 times 7. Lucas chapter 17. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 4. Basahin po natin. Lucas chapter 17, verse 1 hanggang 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi maaaring di dumating ang mga dahilan ng pagkatisod, subalit kahabag-habag ang sino man na pinanggagalingan na yun. Mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang liig ng isang batong panggiling at ihagis siya sa dagat kaysa siya ang maging sanhi ng pagkatisod ng isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Kung siya'y magkasala laban sa iyo ng 7 ulit sa isang araw, at 7 ulit siyang bumalik sa iyo na nagsasabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Binanggit po dito, kung nagkasala siya laban sa iyo. Naintindihan? Kung hindi naman siya nagkasala dahil sa iyo, hindi ka naman niya direktang ginawa ng kasalanan, kahabagan mo siya, ipag-pray mo siya. Naintindihan po. Kaya naman, huwag natin ilagay yung ating sarili sa posisyon na hindi maging mahabagin. Naintindihan po. Kung yung isang brothers and sisters, ano nga sabi dito? May warning po sa verse 1 and 2, di ba? Kung ikaw yung nagiging sanhi ng pagkatisod ng iba dahil sa iyo, ano mo sabi dito? Mas mabuti na lang na medyo mabigat po yung instruction po dito. Sabi ng Diyos na ihagis, mabuti pa sa kanya na bitinan ng kanyang leeg ng isang batong panggiling at ihagis siya sa dagat kaysa siya ay maging sanhi ng pagkatisod ng isa sa maliliit na ito. Hindi po ibig sabihin na literal natin gagawin ito, okay? Hindi po ibig sabihin na magpakamatay ka na lang dahil ikaw yung naging sanhi ng pagkatisod ng brothers and sisters. Hindi po. Bakit po ganito kabigat yung instruction po na ito? Dahil kung tayo ay natitisod dahil sa mga brothers and sisters, tandaan natin, ilalagay natin yung posisyon natin bilang isang hukom. Naintindihan po. Pero tayo po ba yung hukom? Tayo lang din po ay kinahabagan. Kung ilalagay mo yung posisyon mo sa harapan ng Diyos bilang hukom, kanino ka nagkakasala? Sa kapatid mo dun sa Diyos. So, anong mas mabuti? Kahabagan sila o maging hukom sa harapan ng Diyos? Kahabagan sila. Kaya nga, patawarin natin sila. Naintindihan po. Kaya ang sabi dito, kung siya'y magkasala laban sa iyo ng 7 ulit sa isang araw, 7 ulit mo siyang bumalik sa iyo, patawarin mo siya. Naintindihan po. Kaya naman, palagi natin tandaan na, yes, tayo po'y mahina. Maraming kakulangan. Maring tayo rin yung gumagawa minsan ng iba't ibang mga kadahilanan para matisod yung iba. Tandaan natin. Hindi lang natin na susugatan yung puso ng mga brothers and sisters. Dahil din po sa pagkatisod nila, nasasaktan din yung Diyos. Bakit ginagawa nitong brother and sister na to? Yung isang bagay na ito na ikinakatisod ng kanyang kapatid. Kaya ingatan natin palagi yung puso ng bawat isa. Naintindihan po. Kung tayo magiging dahilan para magkatisod yung iba, kaya lagyan na natin yung ating posisyon na maging hukom. At kung hindi natin sila patatawarin, yes, tayo rin po ay hindi nagkakamagan. Kaya ano po dapat? Tingnan natin. Colossians chapter 3. Last 2 verse. Colossians chapter 3, verse 13.
Colossians chapter 3, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung sino man ay may reklamo laban sa kanino man, pagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong. So, malinaw po na nakalagay dito. Doon sa mga tao na may hina at bata pa sa kanilang pananampalataya, pagtiisan natin sila. Kung may reklamo ka para sa kanila, anong gagawin? Kumprontahin. Ano pong kasunod? Pagpatawaran kayo sa isa't isa. Patawarin mo siya. Naintindihan po. Ito po yung utos ng Diyos para sa atin, para mapanatili natin yung pag-ibig at kapayapaan sa isa't isa. Hindi po ibig sabihin na kinukonsinti natin sila. Okay? Kung ibibigay natin o ipapanalangin natin sila, hinahayaan natin na yung Diyos yung bumabay at tumulong sa kanila. Hindi yung tayo yung gagawa ng bagay na yun. Naintindihan po. Yang ano pong sabi sa John chapter 13 verse 34, yung ating verse of the year, magmahalan kayo sa isa't isa. Kung paano tayo minahal ni Kristo, magmahalan din naman kayo sa isa't isa. Naintindihan po. Kaya naman, bawat isa po sa atin ay mayroong responsibilidad sa bawat isa. Tulungan yung brothers and sisters, mahalin yung brothers and sisters, alalayan yung brothers and sisters, pagtiisan yung brothers and sisters, magpatawaran sa isa't isa. Naintindihan po. Kung ito pong bagay na ito ay mabibreak sa atin, baka hindi na tayo magkatipon-tipon, magkanya-kanya na tayo kapag gano'n. Pero ano po yung isang bagay na napakahalaga kung bakit tayo nagkakatipon? Dahil sa pag-ibig. Naintindihan po. Sa pamilya nga, di ba? Iba't iba sila. Iba't iba yung gusto, iba't iba yung mga hilig, iba't iba yung idea. Pero dahil sa pag-ibig, nagkakaroon sila ng pagkakaisa. Naintindihan po. Dito po sa church, napakahalaga po ng pag-ibig. Hindi na po yung pag-ibig na makalaman. Pag-ibig na kagaya ng sa Panginoon. Naintindihan po. Unconditional lang. Agape lang. Naintindihan po. Kaya naman, sa verse na binasa po natin kanina, sa Mateo chapter 5, napapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan din. Naintindihan po. Tayo rin ay kahabagan kung tayo rin ay magiging mahabagin sa iba. So, medyo kulang po tayo sa time at dun sa mga natitirang verse, susubukan ko po na i-share po ito sa inyo sa ibang pagkakataon. So, sana meron po kayo na nakuha na biyaya at palagi natin ituring na yung pagpapala ng Diyos ay palagi para sa ating espiritu. Bonus na lang sa atin yung mga mga physical na bagay. Naintindihan? Tayo po lahat, tayo mukhang manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, muli nagpapasalamat po kami. Kung hindi po dahil sa dakilang kaligtasan na pinikalap niyo po para sa amin, ay wala po kaming pag-asa. Aming Ama, salamat din po sa patuloy po ninyong pag-iingat sa amin sa pamamagitan po ng church at patuloy niyo po binibigay sa amin ng iyong biyaya sa pamamagitan po ng iyong salita. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin at nawa sa mga natitira po namin schedule para sa araw po na ito, kayo na rin po yung manguna at maggabay sa bawat isa po sa amin. Nawa yung kalakasan na ibinigay niyo po sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita ay maging kalakasan po namin sa mga susunod po na araw. Sa ilaman po kami aasa at magtitiwala aming Ama. Muli, maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.